Opening prayer si... Ngayon naman wala ba? Lisha, papatayuin mo kami. Papatayuin mo kami. Tatayo kami. Ako yung magsabi. Tumayo po ang lahat. Let's bow our head, close our eyes, look the presence of the Lord, and let us pray. Heavenly Father, we thank you for this day that you have given us, for the life, for the health, for the strength, and for all of the blessings. Lord, help us to calm our hearts and our minds as we listen to your words. Help us to avoid any harm and distractions. In Jesus' name we pray. Amen. Tayo muna kayo, ano? Tayo muna kayo. Tatagdagan ko na yung prayer. Trisha. Love and test. Lagi ko kasi na-acknowledge yung blood ni Jesus Christ. So, apart from the blood, na magiging in the flesh na tayo, we want the presence of the Lord to bless and nourish the blood of Jesus Christ. Father God, we apply the blood of Jesus Christ po dito sa aming Bible study, sa akin po, sa mga nakikinig, and we just knowledge po ang Pag-Spirit na po sa this vessel po. Kayo po musap at pinitin po po at pag-bless po yung mga nakikinig. In Jesus' name we pray. Amen. Wala kayo. 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 13. So, natatandaan niyo ba yung ating pinag-aralan 2 weeks ago? Sinong nakakaalala? Naalala po nila. Tungkol ba saan yung pinag-aralan natin? Kung naalala niyo, pwede bang magtaas yung nakakaalala? Sige. Sa dam. Kailangan pang random ito. Charles, ikaw nandito ko nang nakalala. Yes po. Anong natatandaan ko? What I can remember po, sa naalala ko po ay tayo po ay galing po sa lupa. So, yung Panginoon po, ang ating pong Diyos, kumbaga naglikha po siya ng lupa na hulis tao po. Tapos hinihingan niya po, tapos nagkaroon po ng buhay. Yun po, nagkaroon po siya ng spirit. So, Good know ni Charles. Very good. Pero yung iba wala dito, no? Kasi itong yung spirit, soul, and body, sabi sa 1 Thessalonians 5:23, may your whole spirit, soul, and body be preserved blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. Yung verse na yun, sinasabi na meron tayong spirit, soul, and body. Ako, nung hindi ko naintindihan ito, mahirap intindihin yung Bible. Kasi hindi ko naunawaan ko eh. Pero nung naunawaan ko to, parang biglang nagbukas yung parang nagkaroon ng revelation. Kaya itong pinag-aaralan natin, ito yung foundation. Ano ba yung tao? Kasi kung hindi mo alam yung spirit, soul, and body, pagka nagbasa ng Bible, hindi mo mapipili kung ano ba tinutukoy dito? Spirit ba? Soul ba? O body? Kaya binibigyan ko itong importansya
Hindi ko na yung sinabi ni Charles, no? So, yung sa Genesis 2, Mali. okay lang. Saan ba si Jessa? Wala si Jessa. Jessa, nasan ka? Halika na dito eh. Ikaw kukuha ng litrato sa amin. Wala ka. Sa Genesis chapter 2 verse 7, ang sabi dito sa New King James Version, and the Lord God formed man of the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and man became living being. At nilalang ng Panginoon Diyos ang tao mula sa lako ng lupa at hiningahan ang kanyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay, at ang tao ay naging isang buhay na nilalang. So, siga dito, sabi niya, nilalang niya ang katawan, yung katawan natin, yung flesh, tinatawag na flesh. Kagaya ng sinasabi ni Charles kanina, kumuha siya ng alabok, pinormahan niya, tapos kung nakita na kay bangkay, yung bangkay walang buhay. So gumawa siya ng bangkay, anyong tao, kaya lang walang buhay. Subukan yung kunwari, bangkay kayo, higa kayo ganyan, sa na hindi kayo gumagalaw. Gumawa si God, ginawa niya si Adan na isang bangkay, walang buhay. So, ang si Adan, yung kanyang katawan ay gawa sa lupa. So, gumawa siya ng alabok at pinorma niya si Adan. So, yan yung ating body. Ang ating body ay gawa sa lupa. So, pagka yan, kinurot nyo, so, gawa yan sa lupa. Naalala niyo yung sinabi ko nung yung biyanan ko, ilang taon na yun, kailan mas namatay si tatay? Kailan namatay si tatay? 1983. O 1983, tapos tinong kayo, yung nicho, binuksan? After 10 years yata. After 10 years. So, more than, kasi Ipalagay natin 15 years. Binuksan yung nicho ng biyanan ko. Tapos habang tinititikan yung kanyang nicho, nakikita na lang po yung katawan. Pero nung mahanginan, nung mabuksan yung nicho, biglang bumagsak yung katawan. So makikita mo doon na ang tao ay gawa lang sa lupa, yung bumagsak na yung lupa lang. Nandun pa yung buto, pero it takes time para yung buto maging lupa. So ganyan yung ating body. Huwag tayo malilito doon. Ang ating body ay gawa sa lupa. Tayo, spirito, kaluluwa, katawan. Yung katawan natin, gawa sa lupa. So, ang ating katawan, dahil gawa sa lupa, ay na-attract sa mga gawa sa lupa. Diba? Ano ba yung mga gawa sa lupa na na-attract kayo? Sample. Ano ba yung mga desires mo? Mabit. Ano yung dinidesire mo? Tingnan natin kung gawa yan sa lupa. Flowers. Flower basin. Gawa ba yan sa lupa? Gawa yan sa lupa. O
ba kayo sa pera? Yes. O ang pera ba saan gawa yan? Gawa yan sa lupa. Pagkawin natin si Jigston na. Jigston, pagka ba ikaw ay may nakitang babae, sexy, dumaan sa harapan mo, tinitingnan mo ba ito? Minsan. Minsan ba? Huwag ka nga, minsan pinapatay mo may customer ha. Ay, Sabi niyo, oo. sa yung service ka. Okay, follow-up question. Pagka tinignan mo ba siya, tinitingnan mo ba siya ulit? Hindi na. Wow! Nahalata ako eh. Pasilip. Charles' girlfriend mo, si Janine. Janine. Na-attract ka ba kay Janine? Pagka ba hinawakan mo ang kanyang kumay na meron ka nararamdaman. So, yung katawan mo, na-attract doon sa katawan ni Janine. Kasi yung katawan mo gawa sa lupa, at yung katawan ni Janine gawa din sa lupa. So, yung body na gawa sa lupa, na-attract sa gawa ng lupa. So, halimbawa, yung bahay ba, gusto niyo magkaroon ng bahay? Yes. O, yung bahay ba, gawa sa lupa? So, ang body natin, ang na-attract dun sa gawa sa lupa, yung bahay. So, yung body kasi, hindi naman niya na-attract sa mga bagay hindi niya nakikita. Yung mga spiritual na bagay. Diba? At yung sa Genesis 1 verse 26, si God sabi niya gano'n, gumawa siya ng tao na kagaya niya. Lumikha siya ng tao na kagaya niya. Paano niya nilikha ito? Sabi niya, let us make man in our image and our likeness. So, gumawa siya kagaya niya. Si God na, ano ba siya? Siya ba ay gawa sa lupa? Hindi. Ano sila? Spirit. O yan. So sabi niya, kung sila ay gumawa ng tao na kagaya niya, yung ginawa niya ay ano? Spirit. Yung spirit na nilikha niya kagaya niya, yun yung hininga niyang body, bangkay. At nung pumasok yung spirit ng kagaya niya, ang body, napatay, biglang nabuhay. So, ang spirito ang nagbibigay ng buhay sa body. Paano kung ang spirito ay umalis sa body? Ano mangyayari? Mamamatay. So, ganyan yung namamatay. Pagka namatay tayo, mag-ihiwalay ang ating spirit, aalis siya doon sa body natin. Ang body natin, ano mangyayari? O babalik sa lupa, mamamatay, at dahan-dahan babalik sa lupa kasi gawa siya sa lupa. So, ang espiritu natin ang nagbibigay ng buhay sa body. Paano kung may sakit ka? Ang spirit, hindi ba ang nagbibigay ng buhay sa body? Siya ba nagpapalakas sa ating body? Siya din. Kung siya ay nagbibigay ng buhay, so, ang ating body ay pwedeng lumakas sa pamagitan ng spirito. So, si God ay spirit, at sabi sa John 4:24, God is spirit, and those who worship Him must worship Him in spirit and in truth. So si God ay spirito, at ang sumasamba sa Kanya ay dapat siya sambahin sa spirito at katotohanan. So ang spirito natin ay ang sumasamba sa Diyos, hindi yung body. Yung body, para lang natin yung
natin? Damit. Habang nandito tayo sa lupa, suot-suot natin yung damit na yan. Pagka tayo namatay, yung damit natin magiging lupa, pero buhay pa rin tayo. Spirito kasi tayo eh. So yung ating spirit na nasa loob ng ating body, yan ang kumokonekta kay God. Ang ating katawan ay kumokonekta sa physical world, sa bagay na nakikita natin. Yan, yung physical yan, nakikita nyo. Nakikita nyo. O nakikita nyo. Yung girlfriend mo, Charles, physical body yan. So, yan yung ating body natin, yan ang nakikipagsalamuha sa physical world. At ang ating spirito, siya ang nakikisalamuha sa spiritual na bagay. Kagaya ng ikan, spirit siya. So, ang ating spirit, ang nagpe-pray kay God, ang ating spirit, ang sumasama kay God, yung si Trisha, di ba, may hindi ka kumanta, nag-worship ka Trisha? Hindi ka pa nag-worship? Yung worship, yung spirit natin actually ang nag-worship kay God, siya yung pumupuri sa Diyos. So, yan yung nagko-commune o nakikipag-fellowship kay God. So, para tayong hybrid, alam niyo yung hybrid? Yung hybrid na kotse, pwede siya sa gasolina, pwede siya sa electric. So tayo, pwede tayo sa physical, pwede tayo sa spiritual. Kasi meron tayong spirit na merong meron siyang pandama sa mga spiritual na bagay, meron tayong physical na body na nakakadama sa physical world. Kung meron ba tayong tanong dyan? Sabi sa Bible, the spirit is willing, but the flesh is weak. Kasi nung si Jesus, nung bago siya ipako sa krus, nagpe-pray siya noon sa Gethsemane. Sabi niya doon sa mga lagan niya, huwag kayong matulog. Mag-pray kayo. Kami yun. Inuutusan sila mag-pray. Pero itong mga disipulo niya, natulog. Samantalang inutusan sila ni Jesus na mag-pray. Dinugtong niya, the spirit is willing, but the flesh is weak. Siguro kaya natulog yung mga disipulo ni Jesus kasi mga pagod na sila. Hinihila sila ng antok. Yung ating spirit, gusto niya mag-pray, pero yung ating body, gusto niya matulog. Gusto niya magpahinga. Di ba kayo nasa restaurant? Nararamdaman niyo ba yung matawa yung napapagod kayo? Di ba? Ang body yung napapagod. Buti na lang, gising kayo ngayon, hindi kayo natutulog. So, yung body natin, hinihila tayo sa mga bisikal na bagay. Dahil napapagod tayo, gusto niya matulog. Dahil nagugutom tayo, gusto niya kumain. Di ba ang pagkain, gusto yan ang katawan natin. Pagka nagutom tayo, hindi tayo makakapag-concentrate kasi gutom. So may mga factors. Yung katawan natin, hinihila tayo. Bagamat gusto natin makinig ng Bible study, ng salita ng Diyos, pero kung pagod tayo, may factor din yan. Hinihila tayo ng antok. Yung body natin pagod. So, kaya pagka nakikipag-fellowship tayo kay God, dapat handa din tayo. Yung best natin ang ibigay natin sa Kanya, yung pagkagising natin sa umaga, hindi tayo antukin na kasi katutulog na natin. So, sakto lang yun ng spirit at saka ng body.
Meron ba kayong tanong sa spirit? Sa body? So, ang ating sabi dito, no, nung hiningahan ni God yung bangkay o yung katawan na gawa sa lupa, sabi dito, sa King James Version, naging buhay na kaluluwa, naging living soul siya. Isa ba, meron ng soul ngayon? Spirit, soul, and body. So, ano ba yung soul? Yung kaluluwa. Meron tayong spirit, meron tayong body, ngayon meron tayong soul. Ang tao, meron soul, isa sa parte ng ating soul o yung kaluluwa, yung ating will. Yung will. Ito yung decision maker. Ito yung nagdidesisyon. Ito yung namimili. Halimbawa, sabi ni Jesus, nag-pray ako. Sabi ng katawan ko, matulog ako. Anong susundin ko? Nag-pray ba ako? O matutulog ako? Yun yung will. Magdidesisyon ka ngayon. Yun ang nagdi-decide. Diba? Tayo nilikha ni God, hindi naman parang robot. Diba? Tayo nilikha ni God na merong free will. Kaya mag-desisyon, kaya pumili. Although dito, sabi ni Neil, kailangan daw kayo mati na Bible study. Diba? Pero may option din kayo. Kung hindi kayo magtatrabaho sa Universiana, pwede kayo hindi mati ng Bible study. Diba? Actually, lahat ng ginagawa natin sa buhay, namimili tayo. Yung iniisip natin, although minsan hindi natin pinipili ang kung saan lumalabas, pero dapat iniisip natin, nagdidesisyon tayo. Ito ba tama mong isipin? Isipin ko ba ito kung kay God? Mag-meditate pa ako ng salita ng Diyos? O mag-meditate ako doon sa mga ibang bagay? Kung ano nakikita ko sa Facebook? So, ito yung will, yan yung nag-desisyon. Pero, bago ka magdidesisyon, meron kang basihan. Yung ating isipan. So, parte ng ating kaluluwa, yung ating isip. Ano ba yung ating isip? So, ano tingin mo? Anong kasama doon sa iniisip natin? Ano ba yung kasama doon sa pag-iisip natin? Anong kasama sa pag-iisip natin? Pagka nag-isip tayo, anong ginagamit natin? Para sa akin po kasi ano siya, para po sa pag-desisyon. Yung basis ng decision mo, nag-iisip ka. Oh. Yan ang ginagamit mo pagka nagde-decision ka. Oh. Ito nilalagyan ko ng asin. Kulang ko ba ito sa asin? O kulang ka sa toyo? Oh. Yan yan. Iniisip mo yun eh. Pero yung iniisip natin, kadalasan, o every time siguro, tingnan nyo kung ito ba yung every time o kadalasan, nag-i-imagine tayo. Nag-i-imagine ka ba? Pagka nag-isip ka? Pwede ka ba mag-isip na hindi ka nag-imagine? Hindi. Sige, pikit niyo yung mata nyo, pikit niyo yung mata. Titingnan natin kung pwede kayo mag-isip na hindi kayo nag-imagine. O, nahanda na kayo. Yung sasabihin ko, tingnan nyo lang kung imagine nyo. Bakit hindi ka nakapikit? Red apple. Okay, buksan nyo na yung mata nyo. Anong nakita nyo? Nakita ba kayo ng red apple o hindi? Nakita kayo? So, nag-i-imagine pala tayo pagka nagsasalita. Red apple. So, yung imagination natin, kasama yan sa isip natin. So, alam mo, yung mga bata, ano yan eh, malakas ang imagination na yan.
Pero actually, yan ang laging active sa tao, yung imagination. Pagka hindi mo na-guide yan, kung saan pupunta yan. Di ba? Hindi naman lahat ng ini-imagine natin ay mabuti. Nag-imagine din tayo ng masama. Alam mo ba yung magnanakaw? Halimbawa, yung magnanakaw sa bangko. Paano ginagawa nila? Ini-imagine nila kung paano papasukin yung bangko. Nagpaplano sila using the imagination. So, ang Bible, ang salita ng Diyos, gusto ni God na imagine din natin. Kasi, yan yung bang, kung gusto nating makapasok sa puso natin yung salita ng Diyos, mas madali kung na-imagine natin to. Kailan mo imagine to? Sabi, araw at gabi. Kasi, bakit araw at gabi? Kasi, yung mga pananaw natin sa buhay, yung ating mga paniniwala, yan, nasa dugo na natin yan eh. Nasa kaloob-looban na natin yan eh. Nasa puso na natin yan. Para mapalitan mo yan, dapat gagamit ka ng imagination. Ano ba yung nasa puso natin? Meron ba kayong idea kung ano nasa puso natin? Kung alam ba natin? Gusto niyo ba malaman kung ano nasa puso natin? O isabit niyo yung ano dito, yung cellphone niyo. Dito. Tapos buksan niyo yung recorder. Maghapon. Tapos, huwag niyo isipin na naka-record yung mga sinasabi niyo. So, yun ang lalabas. Kung ano yung nasa puso mo, lalabas dun sa bibig mo. At dahil naka-record yan, malalaman mo kung ano nasa puso mo. So, yung nasa puso natin, simula nung tayo pinanganak, hanggang ngayon, hanggang nung hindi pa tayo nakakilala sa Diyos, hindi pa tayo nakarinig ng Word of God, nakuha lang natin yan kung saan. All of a sudden, papasok ang salita ng Diyos, merong bagong katuruan. So, kailangan ito, yung nandito sa loob natin, papalitan niya using the imagination. Ano ba yung kasama ng pag-iisip? So, tandaan natin ha, ang kaluluwa ay ang nagdidesisyon. Yung will. Hindi tayo ginawa ni God ng mga robot na sunod-sunod sa Kanya. Gusto niya kung ikaw man ay lalapit sa Kanya, kung ilalaga ko yung buhay mo sa Kanya, kung saan loob yan, hindi ka niya pipilitin. Decision mo yan, hindi decision ka. Pero yung decision natin, nagagaling niya sa isip. Ano ba yung nasa isip natin? May tinatawag na conscious mind. Yung conscious mind, kagaya ng sinabi mo, yung ginagawa natin sa lab, yung maglalagay ba ako dito ng additional na asin. Nag-iisip ka, nag-analyze ka, para masarap itong aking kakainin. Itong lulutuin ko. O yan yung, halimbawa ngayon, nakikinig kayo sa akin. Habang nakikinig kayo, tama ba yung mga sinasabi ko? Nag-iisip kayo, tama ba ito? Paniniwalaan ko ba ito? Decision din yan. Pero yung isip na yan, yung conscious mind, ito yung nag-a-analyze. Pero meron din dito sa ating isip na tanggap lang ng tanggap na hindi naman siya nag-a-analyze. Yung tinatawag na subconscious mind na halimbawa, kumakanta ka. Hindi mo naman iniisip kung ano naman ang kanta mo. Kanta ka lang ng kanta eh. Kadalasan, di ba? So, yung mga kanta na pumapasok sa atin, hindi natin alam kung ito ba sino ba nag-compose nito. Meron mga composer na yung kinompose nila yan habang sila'y nakahay sa drugs, habang sila'y nasa sementeryo,
Kaya nga, habang sila'y, kumbaga, inaalihan ng masamang spirito, pinupropose nila yung kantang yan. So, pumapasok yan na hindi natin nalalaman sa puso natin. Alam mo, yung kanta ng Beatles na, "There's a devil in my heart." O meron daw demonyo sa puso ko. Pero kinakanta yan. Mataalan, meron din mga worship songs na yung mga kantang yan ay kinumpos habang sila ay filled ng Holy Spirit. So kinakanta yan ng hindi mo naman iniisip, kanta lang kanta. So pumapasok yan sa ating subconscious mind na hindi tayo nag-analyze. Yun yung mga patalastas. Yung patalastas ba, iniisip nyo pag nanonood kayo ng patalastas? Iisip nyo ba yan? Hindi naman, di ba? Namin nyo lang yan, pinapanood lang natin. Pero bakit sila nagbabayad ng mahal para sa 30 seconds na patalastas? Kasi mayroong influence yung patalastas na hindi natin iniisip na pumapasok sa puso. Na-influensyan yung buying habits natin. Inaano ko lang yung ina-explain ko lang yung isip natin. Yan yung ating isip. Merong imagination, may conscious mind, may subconscious mind na nag-i-influence ng desisyon natin. Spirit, soul, body. Body natin, yung soul natin, ang nagdidesisyon. Ako ba ay gagawin ko ba yung sinasabi ng salita ng Diyos? O sinasabi ng kapitbahay ko? Na nandito lang sa tabi ko. O ano ba yung soul? Yung soul, yung emotion natin, emotion. Tayo, hindi lang tayo isip, meron din tayong emosyon. At ang desisyon natin either nanggaling sa isip o nanggaling sa emosyon or mix. Halimbawa, kung may boyfriend ka, yung boyfriend mo, hindi naman pogi. Tapos, alam niyo ba yung kantang PL ako sa'yo? Sino ba nakakaalam na yung kanta nung araw? Sino nakakaalam na yung kanta ni Cinderella? Ewan ko ba kung bakit tayo kita. Hindi ka naman gwapo, yun yun. Alam natin kasi kapanawagan natin yan eh. Alam niyo ba yung kanta yan? Sabi, type kita pero hindi ka naman gwapo. Kahit malabo ang pagpili ko, TL pa rin ako sa'yo. True love pa rin ako sa'yo. So sabi niya, hindi ka naman gwapo. Pero bakit love na love kita? Ano ginagamit niya nun? Yung puso niya, yung emosyon niya. Kasi, isa na, bulag ka ba? Bakit nga gusto mo yan? Di ba? So, hindi mo ginamit ang isip mo, ginamit mo lang emosyon mo. Ang emosyon natin, marami tayong desisyon na nanggagaling sa emosyon. Ano ba yung emosyon? Yan yung pagka nagagalit ka, emosyon yan, ba? Pagka masaya ka, emosyon yan. O pagkagalit ka, anong ginagawa mo? Anong ginagawa pagka nagagalit? Sumisigaw. Tingnan mo ha. Pagka nagagalit ka mo, sumisigaw. Ano yung nagagalit? Soul, spirit, soul, body. Soul. O, ano yung, ano sabi mo? Sumisigaw. Body. Sumisigaw ang body. Ang soul, ginagamit niya yung body para sumigaw. Kung wala siyang body, hindi siya makakasigaw. Kailangan niya ng body. So nakikita niyo yung, yung flow. Ang katawan natin, sabi sa Bible na, it is the spirit that gives life. Ang spirito nagbibigay ng buhay sa body. The flesh or the body profits nothing. Sabi gano'n. Kasi nga,
Sabi, wala daw pakinabang ang body. Kasi ang nagbibigay ng buhay sa body ay ang spirit. Pagka tinagal mo ang spirit, mamamatay yung body. Wala pakinabang yung body. Pero, ano ba ang pakinabang ng body sa atin? Siyempre, habang nandito tayo sa lupa, kailangan natin ang ating body. Pagka namatay tayo, iiwanan natin ang body natin. So, sample lang, yung pagkakatawag sa atin, o yung tinatawag na calling, nilikha ka ng Diyos para dahil meron siyang purpose sa atin. Yung purpose na yan, magagawa mo lang habang yung body nakakabit sa spirit mo. Pagka umalis na yung spirit sa body mo, wala ka ng chance na magawa mo yung pinagagawa ni Lord. Kasi pati ka na eh. So, may silbi pa rin ang body. Hindi na. Ganun oras tayo. 15 minutes. 15 minutes pa. So, meron mo kayong tanong? Ano ang soul? Titignan natin. Ano ang soul? 15 minutes. Ano pa? Ano sa dam? Nagdidesisyon. Yan yung free will, yung will natin. Ano pa? Emotion, ano pa? Ano yung una? Yung ating mind. Yung ating imagination, yung ating conscious mind. Yung nag-iisip, nag-analyze. Pero lahat, hindi naman lahat ang ginagawa natin. Nag-ano tayo. Nasubukan nyo na bang nasubukan nyo na mag-drive na hindi ka nag-iisip? Ay, hindi po. Di ba? Ganon? Ay, ibig sabihin, sorry. Kasi, nag-iisip. Ha? Lagi pong nag-iisip. Lagi ka nag-iisip? Hindi ko ba nasubukan na hindi ka nag-iisip? Mababangga po yun. Ako kasi nakapag-drive na ako, hindi ako nag-iisip eh. Ang nag-drive na yung subconscious mind. Yung bang, kaya nga lumalabas ako eh. Para po lutang. O parang lutang. Subconscious ang nag-drive nun. Yung bang, paano pa Pilot. Alam mo na yung Oh. gagawin. Magpepreno ka, makita kang ganyan na may tumatawid, magpepreno ka na hindi mo naman iniisip. Kasi yung subconscious mind na ang nagmamanyobra mo. Halimbawa, Jixton, pagka ikaw ay magsusuot ng pantalon, ano ba ang unay mo? Yung kanan o kaliwa? Depende sir. Nag-iisip ka? May nagmamadali. Pagka nagmamadali, ano? Ano na yung mauna? Ha? Kahit ano na yung mauna. Hindi ka, pero kayo noon una eh. Ano kaya mo no? Kaliwa. Kaliwa? Tingnan mo bukas ha kung kaliwa nga ang ginagamit mo. Pag-iisipan mo yan, nakakarating ka bukas. O siya, siya, anong una? Pagka sinusot mo yung pantalon mo, kanan o kaliwa? Hindi ko na po nalalaman. Hindi mo na alam. Pero nagsusot ng pantalon, yung subconscious mind mo na nagsusot nun. Kasi, nung una iisip mo, buong nga sa kanan, buong sa kaliwa. Eh ngayon, hindi ka na nag-iisip. So, meron tayong mga ginagawa sa buhay natin na hindi tayo nag-iisip. Automatic. Tinake-over na ng subconscious mind. At yun ang gustong palitan ni Lord ng salita niya. Halimbawa yung mga martial arts expert. Yung bakit yung mga meron silang mga ginagawang mga ritual, mga position nila, magkakarate o kung po, bakit nila ini-insa ito araw-araw? Kasi para maging automatic. Na pagka dumating sila sa sa panahon na pagka nagkaaway sila at susuntukin sila ganun, automatic ilag sila. Hindi na nila iniisip. Alam niyo ba yung ating, may tinatawag yan eh, yung muscle memory na tinatawag? Yung muscle natin may memory yan.
na parang ganun, automatic. So, pagka susuntukin ka, dahil ginagawa mo to araw-araw, hindi mo isipin, sasanggahin mo na lang yung kalaban mo. Para ka din nagluluto. Sa nagluluto din, meron ka din ginagawa sa tam na hindi ka nag-isip eh. Di ba? Oo. Kasi sinanay mo na isang coach, mabilis kayo. Kaya ka nga bumibilis eh. Dahil ginagawa mo to araw-araw. So, yung subconscious na yun nag-take over nun. So, si Lord, gusto din niya yung salita ng Diyos. I-meditate natin, imagine natin, para pumasok siya dito. At pagka may problema ka, hindi ka na magbubusa, hindi ka na iiyak, kundi maalala mo is natin ni Lord. Nagbibigay kasi pag-asa yung salita ng Diyos. Kasi buhay yan. Ang salita ba ng Diyos ay spirit, soul, and body. Ano ba yun? So, tingin nyo. Spirit? Bakit naging spirit? Yun, tama, spirit ang sagot. Kasi sabi, it is the spirit that gives life. The flesh profits nothing. The words that I have spoken to you, sabi nga ni Jesus, are spirit and they are life. So yung salita ng Diyos, spirito. Yung salita ng Diyos, galing sa hininga ng Diyos. Kaya nga sa Hebrews 4:12, inspiration of God. Galing sa inspired by God. So yung breath ni God, spirit yun eh. Pwede ka bang magsalita na hindi ka humihinga o na hindi ka gumagamit ng hangin? Nasubukan niyo na ba yun? Subukan mo na ba yun? Di ba? Sige nga, subukan niyo ngayon. Magsalita kayo ng hindi kayo gumagamit ng hangin. So, ang salita ng Diyos ay spirit. Hindi natin ito nakikita, pero naniniwala tayo. Kasi, ano yan eh, may power yan eh. Halimbawa ngayon, kapag pakinig nyo ng salita ng Diyos, darating ang time na maniniwala ka niya. Darating ang time na paglalaban niya. Ako, kaya ako nakatayo dito kasi naniniwala ako sa salita ng Diyos. Kaya sinashare ko sa inyo. May power yun. Pero it takes time para pa tatanim na binhi. Yung binhi, pagka nagtanim na, hindi mo nakikita kung tumutubo, di ba? Papawan mo sa lupa. It takes time. Naniniwala ka doon sa ilalim ng lupa kung saan mo tinanim yung buto, naniniwala ka na ano yan? Uusbong kahit hindi mo nakikita. Pero dati ba nang meron niyang lalabas na dahon? At yung dahon niya, lalaki, magiging puno, mamumunga. Ganun yung salita ng Diyos. Pagka tinanggap mo sa inyong puso, darating ang panahon na mamumunga yan. Huwag lang kayo titigil. Kaya, araw-araw. Okay na? 5 minutes. Meron mo kayong tanong kung sa pinag-aaralan natin? Magbibigay ako ng senaryo. Sasabihin niyo sa akin kung spirit, soul, and body. Masarap yung niluto ni Saddam. Ano yung nasabi ng masarap? Ano ba yung tumitikim? Paano ba nagiging masarap ang pagkain? Ano ang tumitikim yan? Oh. Ano yung tumitikim? Yung dila. Ang dila ba gawa yan sa ano? Sa lupa. Bali siya. Oh. Nung pinakinggan ko yung kanta ni Tisha, ang ganda pala ng boses niya. Ano yun? Spirit, soul, and body. Christian yun. Body, bakit body?
Tenga. Very good. Galing. So, yung ating five senses, ba't yan eh? O, meron tayong tengang nakikinig, meron tayong matang tumitingin, meron tayong dila na lumalasa, meron tayong balat na nakakadama, sense of touch. O meron din tayong nakakaamoy. Yan, body yan. Nagalit si Shai, binato yung pinggan. Ano yun? Spirit, soul, and body. Napaka-real ka naman. Ginawa na ba yan yung boss niya? Hindi pa naman. Di ba? Di ba naman? Ano lang naman yan siya example lang yun, hindi naman. Sagot lang. O ano ba yun? Nagalit sa ang boss niyong si Ate Shai. O, binato niya yung pinggan. Ano yun? Body. Hindi, soul. Bakit sa kam? Kasi emotion yung Oo, galing nga. Emosyon ha? Galing. Emosyon, tatandaan niya yan ha? Pero yung pagkakabato, Daddy, hindi ba ano yun? Gumamit ng kamay. Nag-decision siya eh. Gumamit siya ng kamay. Binato niya yung pinggan. So, soul at saka body. Body. Yung body, yung kamay niya na made up of body, ang nagbato sa pinggan, nagawa niya sa lupa. Soul and body. So, nag-body. Pero nag-trigger yan yung emosyon. Emotion. Ginamit lang niya yung katawan. Kasi ang katawan, expression lang yan eh. Ine-express niya kung yung nasa loob. Nakuha niyo? So, yung mga masamang spirito, wala silang body. Kaya kailangan nila ng body na magpapagamit sa kanila. Yung mga demonyo, walang mga body yan. Kaya, nangangailangan sila ng bahay para ma-express nila yung sarili nila. Hindi pwede sa bahay lang. So, tandaan yan. Kung nangingilabot pa ka, meron So, ang... Yung kilabot, saan yan, Daddy? Ha? Saan O, yung kilabot? Yung kilabot kasi yun, halimbawa, yung tumayo yung balahibo mo, merong physical ano yun eh, sense of touch. Physical. Pero, tandaan nyo ano, meron tayong physical senses, meron din tayong spiritual senses. May mga sensory na ginagamit tayo sa spiritual world. Yung ating spirit yan. Siya yung nakaka-discern kung ba yan is spirito. Hindi natin nakikita yan, pero na-discern ng spirit. Siya niya may get yan eh. Meron siya nakikita na hindi ko nakikita. Mga gifts ang tawag doon. O, ikaw ay nag-spend ng time nagpe-pray kay Lord. Ayaw mo ma-stop. Ano yan? Spirit, soul, and body? Spirit. Ang galing ah. Yung sabi ni Jesus sa kanyang disipulo, mag-pray kayo. Tapos natulog ang disipulo. Ano yung natulog? Spirit, soul, body? Body. Body yung natulog na ito, pagod. So alam niyo na ngayon ha, medyo pagka yan, nagbasa tayo ng salita ng Diyos, pwede mo, ano ba ang tinutukoy dito sa binabasa ko? Ito ba spirit, soul, body? Yung palang yung ano niya, may medyo, ano na, maliliwanagan mo na yung Bible nun eh. Kung ano tinutukoy niyan. Kasi yung Bible, din naman niya sasabihin, yan spirit yan, yan body yan soul. Hindi niya sasabihin niya, pero yan yung pinag-aaralan natin niya. Ma-apply natin yan sa mga susunod nating pag-aaral. Okay na? So, meron ba kayo natutuhan ngayon? Ngayong gabi? So,
Tingnan nyo, gusto nyo malaman kung ano nasa puso nyo, gawin nyo yung sinasabi ko. Maglagay kayo ng recorder dito sa dibdib nyo para ma-record nyo ang mga sinasabi nyo. Tingnan mo, yung bang nagagalit sa recorder na, pagka pinakita mo, nagagalit ba yan? Ano yung nagagalit ka mo? So, Daddy, yung pagmumura, Daddy. Saan nanggagaling yun? yung pagmumura ba, yan ba ay, kanino ba niya narinig yan? Actually, yung nagmumura, minsan, sa kanyang buhay, narinig niya yung pagmumura. Saan galing? Saan niya natutuhan yan? At hindi lang na minsan narinig yan. Maraming beses niya narinig yan. Kaya nung yung pagmumura pumasok sa puso niya, automatic. Pinapasa. Hindi na lang isip, mumura lang. Kasi automatic. Diba? Para ka nagsusuot ng pantalon, hindi mo na alam kung kano kagawa. So, nasa subconscious na po yung, ano, Okay, dahil tayo, let's pray. Father God, kami po ay nagpapasalamat sa inyo sa kaliwanagan ng inyo po sa amin. Father God, we commit po na kami po, pagka kami ay nagbabasa ng Bible, i-acknowledge po namin ang Holy Spirit na siya magtuturo sa amin. Father God, lead niyo po kami to know your Son, Jesus Christ, sa amin pong pag-aaral ng salita ng Diyos. We want your will in our lives, Lord. Gusto po namin alamin yung kung ano yung calling namin, anong meron kami, yung aming kapangyarihan. Sinabi niyo po, nilikha niyo kami ayon sa iyong bangis, ayon sa iyong larawan. So, kung kayo Spirit, kami po ay Spirit. Kung kayo makapangyarihan, kami din po ay makapangyarihan. Liwanagin niyo po yan sa amin, Lord. And kami po ay nagpapasalamat, Lord, na sa inyong pagkakatawag sa amin. Kami niyo po, Jesus is the author and the finisher of our faith. Ano man po sinimulan niyo sa amin, ito yung magpapatuloy at ito yung tatapusin. So, pinupugit po namin ang aming mga buhay sa inyo and take over. In Jesus' name we pray. Amen. Meron pa lang kayong prayer request? Prayer request. Nebe si Hana. Diba si Hana? yung may mga sakit. Oh, Yung may sakit, tapos... sino ba may sakit? Parang, kasi medyo uso po kasi dito yung mga buwasipons. Ano na? Gusto na ba po? Pakatayin ko na nanay ko sa pwede po ba yun? Ulit-ulit? Death anniversary po nung mother niya sa 14. Death anniversary. Anong gusto mong pag-pray natin? Yung mother mo, pag-pray natin. Pag-aaralan natin yan. Kasi actually, yung mga buhay, pwede mag-pray sa mga may buhay. Pero yung mga buhay, wala nang yung kapangyarihan mag-pray sa mga patay. Kasi pagka namatay ka, nakakonfine ka na dun sa kinalalagyan mo. Hindi na maabot yung prayer natin. Minsan pag-aaralan natin, huwag kang mawawala ha. Huwag mo nang i-detect na negative yun. Pero, ano yan, spiritual and body din yan. Kasi yung body natin babalik sa lupa, pero yung spirit and soul natin, may ibang pupuntahan. At pagka nakapunta yun, hindi na siya makakalis na. Kahit anong prayer, wala nang effect. Oh, wala na ito. Hindi, Meron parang pa? ano lang siya, parang thankful niya. Parang nire-remember mo lang. Oh. Ang pwede natin pag-pray, yung mga iwanan, yung mga namatayan, pwede natin pag-pray yan. Kasi ang bawat namamatay kasi, yan, reminder sa atin yan eh, na there will come a time na tayo ang pupunta dyan. Na, so, habang tayo nabubuhay, dapat magawa natin yung dapat natin gawin na binigay sa atin ng Diyos. Kasi one day tayo pupunta dyan eh. Kaya
patuloy ko akong magawa yung pinagagawa sa akin ni Lord. Yan. So, yung prayer sa may sakit, general ba yun siya? Opo, tsaka syempre lahat po ng, kumbaga yung extra protection ng lahat ng attendees and their families. Meron bang particular na sakit? Ubusipon lang naman usual, no? Ubusipon, trangkaso, tsaka yung mga ano po siguro, yung mga spirit na nag-hover around dito sa Neves. Kasi there's still hovering around. Okay. Then, Father God, tinukumit po namin ang Ecclesiana sa inyo, Lord. Father God, we apply the blood of Jesus Christ po sa doorpost and lintel ng Ecclesiana at lahat po ng four corners of this area of this house, Lord, above and beneath, Lord. Father God, and we declare this a holy ground. We take authority over this place, Lord. And sabi niyo po, even the gates of hell cannot prevail against us, Lord. So right now, Lord, we take authority, we take charge po ito dito sa Nueva Ecija, Lord. At ito po ay magiging daluyan ng pagpapala, daluyan ng salita ng Diyos, daluyan niya ng kagalingan. In the name of Jesus, lahat po ng may sakit, sabi niyo po, by the stripes of Jesus, we were healed. Jesus has redeemed us from the curse of the law. Jesus has redeemed us from any sickness, sa ubo, sa sipon, sa trangkaso, sa pamihina. Nung po nandito si Jesus, sabi niyo, Jesus healed them all. And right now, Lord, lahat po ng sakit na yan, pinapakot po namin sa cross at kinakancel po namin, binibreak po namin yung spirito ng mga sakit na yan in Jesus' name. At nire-release po namin, Lord, yung kagalingan nyo. So, tanggapin nyo ngayon yung kagalingan ino-offer ni Jesus 2,000 years ago na mag-manifest sa inyong body. Sabi, it is the Spirit that gives life. It is the Spirit that gives life to our mortal bodies. In the name of Jesus, sabi niyo po, Lord, from this belly will flow rivers of living water, Lord. And ito po ay nire-receive namin, Lord, itong kagalingan na to sa aming bodies, Lord. Yung strength, yung healing, yung be made whole in the name of Jesus. Father God, reveal niyo po sa amin yung purpose ng Nueva Ecija at tinatawag pa po namin yung mga kakain dito at magdadala ng mga mag-aaya sila at kakain sila paulit-ulit, Lord, hanggang sa mabusog sila at masiyan, Lord. And lahat po ng mga kaluluwa pa, mga tao, dadali nyo, Father God, tinatawag na po namin dito para makarinig po sila ng salita niyo at mabuhay. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. I-rebuke mo yung mga spirits hovering around. Ano ko na